self-assessment at per-assessment ay may ibibigay ako sa inyo na individual na gawain. Kung saan ito ay papasa ninyo sa susunod nating pagkikita. Ang nais ko na bawat sa inyo ay gagawa ng sarili ninyong pagkakaintindi o reflection ninyo tungkol sa ating pinalakay ngayon, ang self-assessment at per-assessment. At ito ay gagawin ninyo sa paraang poster, tula, at infographics. At mayroon ako dito, assessment rubrics, kung saan ito ay magbibigay ninyo para sa gagawin ninyo mga gawain. At ito ang magbabasihan ninyo kung paano ninyo gawin at ninyo magagawin. Kaya sino gustong gumawa sa paraang poster? Okay, review na ang meaning. Yes. Pakikuhatan rubrics. So, siya magiging gawin ninyo. Para naman sa paraang patula. Para naman sa paraang infographics. May katanungan pa ba tungkol sa ating gawain? Wala na po. Kung gano'n ay na kayo umuwi. As dismissed. Bye. Magandang araw, class! Magandang araw po, ma'am. Handa na ba kayong i-present ang inyong mga gawain? Oo, ma'am. Kung gano'n, ay maaari nyo na simulan yung pag-present ang inyong mga gawain. Magandang umaga sa lahat. Ang tulang ito ay tungkol sa self-assessment at ang pamagat ng aking tulay ang pag-move. Sa gitna ng katahimikan, sarili aking tinitignan. Saan ako nagkulang minsan at paano ko ba mapupunan? Bawat mali aking tinanggap, aral doon aking hinakap. Hindi pagsuko ang hinangal, bagkus lakas ang aking hinahanap. Ang tagumpay aking siniyasa kung paano ito muling matatapat. Mga pangarap aking sinikap, sa puso't isip aking hinabig, hinawakan ng saklat. Kaya ngayon, sa sariling pagtanaw, buo ang loob, taas ang tanaw. Self-assessment ang naging ilaw, gabay sa landas, tungo sa tagumpay na tunay na hilaw. Mahusay! Ang tulong po ito ay tungkol sa self-assessment ng pinamagatang salamin at timbang. Sa hardin ng dunong, ako'y namumuhay. Gitbit ang pangarap, gitbit ang tagumpay. Ngunit sa pagikot ng oras at araw, sarili susukating nalakbay ng tunay. Sa lamin ng puso, sa oras ng gabi, sinisilip dito ang tamang anyong rating. Mga pagkakamali hindi pinuputi, bagkus pinatalim sa lupa at sarili. Subalit kirkit ng tinig ng iba, kaibigang payapa, payo'y tinataya. Sila ang bituin sa dilim ng liwa, nagbibigay ilaw sa landas ng kawalan. Self-assessment ang palay na sa dibdib lumalago. Per-assessment ang hangin nagpapayabong ito. Kung ang danaway wagas sa pagsuyo, husbong ang ginto sa hardin ng pagsuyo. Hindi kahinaan ang pag-ano ng butas, ni kahiyahiya ang pagtanggap ng batas. Ito'y pagsibol ng dangal at bigas, pagyabong ng liwag, pag-akog sa lakas. Malamig! Magandang umaga sa lahat. So, ang ginagawa ko ng aming guro ay maggawa ng tula na tungkol sa self-assessment. So, ang pamagat ng aming tula ay Samantala Sarili at Kaibigan. Sa silid ng aral at pagkatuto, di lang bro ang aking gabay, totoo. May dalawang
paglalakbay, sariling salamin at kapwa'y kaagaway. Self-assessment, pagtanaw sa loob, pagtimbang sa gawa, di puro sagot. Nasaan ako? Tama ba ang hakbang? Tanong sa puso'y muling sumisikla. Sa pagkulay, di sapat ang husga, na sariling sipag ay laging tama. Sa pagkilala ng ating pagkukulang, bukas ang pintuan ng tunay na kaalaman. Peer assessment, mata ng kasama. May pansin sa bagay na di mo nadama. Kaibigan, kaklase tagahawi ng ulam. Sa tapat ng punan, ikaw ay ginaganyan. Hindi ito laban, hindi tulong-tulong. Ang kritisismo ay hasdan sa pagyabo. Pagbukas ng isip sa pananaw ng iba. Daan pagtungo sa talimong totoo at wagas nga. Kaya't sa aral ng buhay at paralan, maging tapat sa sarili at sa kaibigan. Self at peer assessment, sandal at ilaw. Sa landas ng pagkatuto, gabay na tunay. Kaya't salamin, timbangin mag-uyaw. Ang sariling gawat ang payo ng iliw. Pagkat sa pag-amin at pakikidampi, ang tulong ng tao'y lalang sumisipin. Mahusay! Sa susunod naman ay ating infographics. Magandang araw po, ma'am. Ang aking pong napili na infographics ay pinamagatan ko ito kung salamin at kaibigan. Susi sa tunay na pagkatuto. Sa bawat pagtingin sa sarili at pakikinig sa kapwa, inuhubog natin ang isip, puso at kinabukasan. Ang marunong magsuri ng sarili ay marunong umunlad. Ang pagtanggap sa puna ng iba ay pagyago ng talino at tamal. So, kinakailangan ko talaga na malawak ang ating pananaw at dapat na marunong tayo tumanggap. Maaari mo bang ipakita sa iyong mga karanasan inyong gawa? Ito po ang aking Magaling. Next. Dami. Sa lahat, ang napili ko pong self-assessment at advice sa sarili sa kapatid. Ano ang self-assessment? Pagsusuri ng sariling kalaman sa kanyang at gawa. Pagtukoy kung ano ang mga lakas at dapat pagpaunlarin. Ano naman ang peer assessment? Pagbibigay ng tapat na puna at mungkahi sa gawa ng kapwa. Pag-aral mula sa pananaw ng iba. Bakit mahalaga? Nagpapagalalim ng pangunawa sa sariling kalakasan at kahinaan. Nagpapalago ng respeto at pagtatanggap sa opinyon ng iba. Hinuhubog ng kakayahan sa kritikal na pag-iisip at pagpasya. At yun ang mga maraming salamat. Magaling. Sa susunod naman ay ang poster. Sa magandang umaga sa ating lahat, ito po ang aking nabuo na poster. Ito ba napapatungkol sa importansya ng self-peer at peer assessment at pagkatuto. So ano nga ba ang self at peer assessment? Ito ang pagsusuri ng sariling gawa ng pag-unawa sa sariling lakas at kahinaan. So sasabihin lang po natin peer assessment. Ito po ang pagsusuri ng gawa ng kapwang mag-aaral upang magbigay ng makaburuhang puna. So bakit kaya mahalaga ang self at peer assessment? Ito po ay mahalaga sapagkat ito ay nagpapalakas ng metacognition o pag-unawa sa sariling pagkatuto. Nakapagbibigay ng insight kung saan kailangan pa ang pagsasanay at para masiguro ano ang kahalagahan nito. Mas makikita ang kaulad ng mga mag-aaral at nagiging mas kolaboratibo ang klase. So, andito din ang mga simpleng tips para sa epektibong paggamit. Una, gumamit ng rubrics bilang gabay. Kagaya ng ipinakita ng ating guro sa nakaraang araw na kung saan binibigyan niya tayo ng mga rubrics para sa gabay, magsisilbing gabay sa ating paggawa ng ating poster, tula at infographics. Kasunod ay magbigay ng makatotohanang tuna. Pangatlo, maging bukas sa pagtanggap ng tuna. At yun lamang po, maraming salamat. Magaling! Next! Hello everyone, I will be sharing my reflection using the emoji
student self-assessment tools, so makikita natin na there are 4 different levels of self-check. So the 4th level is I understand and I can teach someone else. 3rd level is I understand and I can do things by myself. 2nd level is I can beginning to understand this with help. First level is I don't understand yet. So I choose the level 3 because I understand the lesson and I can do it myself. I feel confident and I still want to practice more so I can get it better. Yun lang po naman. Ngayon, pagkatapos yun lang i-presenta yung mga gawain para sa pamamarka nito ay magkakaroon tayo ng self-assessment at per-assessment. Kung saan, sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng mga gawain nito ay tutulungan tayo maging mapatuloy, bukas sa puna at hanggang tumagas ng makatulungan sa iba upang mapabuti ang ating sarili. Kung saan, ay mayroon ako dito mga simpleng assessment rubrics para sa mga gawain nito siya gagamitin ninyo para sa pagbibigay ng feedback o pagmamarka nito. Bigay ng feedback o pag-usurin niya sa mga gawain ng mga klase ay alalahanin na maging tapat pero maging magalang sa pagbibigay ng una. At isipin kung paano makatutulong ang inyong mga obserbasyon para sa ikakaulan ng mga gawain ng inyong mga kaklase. At susulat ang inyong feedback sa ibaba dito sa unang may komento at solusyon. Naintindihan ba, class? Opo. Ngayon ay maaari na. Isuriyan yung magawa ng mga klase. Okay, class. Tapos niyo bang suriin ang mga gawain ng mga klase? Oo. Maaari niyo bang basahin ang mga ito? Mauna ang mga gumawa ng tula. Bibigyan ko po ng feedback kay gawa ni Raina. Mahusay ang pagkagawa ng tula ni Raina. Ang tulay may malalim na mensahe tungkol sa kahalagan ng self-assessment at per-assessment. May mga matalikhagang salita na nagbibigay ng magandang imahen sa isipan ng mga mambabasa tulad ng mata at salamin. Pero may ilang mga bahagi lang ng tula na medyo nawawala sa sukat. Yun lang. Sino naman? Ang aking feedback ay si Gayan. So, ang kanyang tula ay mahusay ang kanyang pagkagawa. May malinaw at makabuluhan ng pagtalakay. Karamihan ay konektado sa tema. Ang struktura naman ay maayos ang pagkasunod-sunod sa mga idea at sakno. At malikhaing paggamit ng kanyang mga salita at imahe na may kawili-wili. At ang aking lang yung bad comment sa kanya is hindi na yung kanyang concepts lang. Sino naman? Uli? Ang masasabi ko sa tula na ginawa ni Annabelle, mahusay ang pagkabuo ng tula, nakakaantig ng damdamin. Ang paggamit ng mga tayutay tulad ng metapora ay naging epektibo sa pagpapahayag ng emosyon. Ngunit sa susunod, maaring mas mapalalim pa ang mensahe kung gagamit ka ng mas mapalikhang salita o mas malinaw na talinghaga. So naman sa gumawa ng infographics, Ang feedback ko ay binibini namin ay yung boses na po ay medyo mahina po. So kailangan po sa susunod, kailangan talaga ay taas-taasan. Tapos kumpleto at tamang informasyon naman sa kanyang ginawa na yung graphics at maayos din at halos lahat ay madali na susunod. ito naman. Binibigyan ko ng feedback ang inspirayos na rin na mahusay at kumpleto. Tama ang informasyon at malinaw ang mga idea ay kinuha. Sige, sa susunod naman, ang gawa ng poster. So, ang bibigyan ko ng feedback ay si Miss Winnie Permane. Sa nilalaman ay binigyan ko siya ng 5 puntos
sapagkat ito po ay malinaw at may marami na pag-unawa sa self-peer assessment. Sa kalinawan ng mensahe naman ay binigyan ko siya ng 5 puntos. Dahil ito ay napapakita ng napakalinaw at madaling maunawaan ang mensahe. Sa kreatibidad naman ay medyo maganda naman ang pagkakagawa. Ngunit para sa akin parang need pa siya ng enhancement. At sa kaysa ng poster, binigyan ko siya ng 5 puntos. Dahil ito ay maayos, malinis at organisado. Sa visual na presentasyon ay binigyan ko siya ng 5 puntos. Dahil ito ay napakaganda at kaakit-akit ang design. Sa kabuuan ay mayroon siyang 24 na puntos. Sunod naman, Winnie. Ang aking puna naman sa ginawang poster ni Regina ay binibigyan kong 5 puntos ang nilalaman dahil malinaw ang pag-unawa sa self and peer assessment. Lahat ng ideya ay konektado. Tapos ang kalinawan ng mensahe naman ay 5 puntos dahil malinaw at madaling maunawaan ang mensahe. Tapos ang kreatibidad ay 4 dahil napaka-kreatibo at gumamit ng original na ideya. Ang kaayusan naman at kaayusan ng poster ay 5 puntos kasi maayos ito, malinis at organisado. At ang visual na presentasyon naman ay 5 puntos dahil maganda rin ito kaya meron siyang 24 na puntos. Ngayon class, dahil narinig na mga feedback mula sa inyong mga kaklase, ano ang nararamdaman ninyo mula dito? Para po sa akin, ma'am, ito po ay nakapagbibigay ng mas malawak na pag-unawa po. Nang sa pamagitan po ng feedback, yung mga kamalian po natin ay doon po mismo sa ating mga klase natin nalalaman na may kulang pala at maitama po ang ating mga kakulangan sa loob ng klase. At yun naman po, maraming salamat. Salamat. Mahusay. Tama ang sinabi ni Ramel. Tandaan na ang self-assessment at peer-assessment ay hindi lamang siya para sa grades, kundi ito ay para sa ating personal na pag-unlad. At ang pagtanggap ng puna ito ay isang mahalagang bahagi para sa ating pag-unlad o sa ating pagkatuto. Class, dismiss. Thank you, ma'am.